Nasubukan niyo na ba yung ganitong klaseng recipe ng gamit ay kalabasa? Nako, kung hindi pa, tara, wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng kalabasa pita bread, homemade. Tara, simulan na natin. So, kukuha lang tayo dito ng mga konting peraso ng kalabasa. Balatan natin. At hiwain ng maliliit. So, ito guys, i-steam lang natin ito for 20 to 35 minutes or hanggang sa lumambot talaga. Naku, hindi ko na pala ito i-steam kasi napakahirap nitong lutuan kapag ini-steam. Mas maganda kung iboboil lang natin hanggang sa lumambot. Okay, tignan natin kung malambot na. Ayan. Ayan, diba? Super lambot. I-mash lang natin ito gamit ang tinidor. Ito ay may mga sukat na mga 1/3 cup. Okay, so next na ating gagawin ay dito tayo maglalagay ng ating garlic paste. Ito yung pampasarap talaga guys, solid to ha. Kung wala kayong garlic paste, kahit simple nga garlic lang, balatan nyo syempre at kudkurin nyo ng gamit ay grater cheese. Mas maganda yun talagang maninipis or maliliit. Konting asin, 1½ tablespoon ng melted butter, unsalted. 2 cups ng all-purpose flour. Haluin natin. Next ay paunti-unti natin dito ilalagay yung ating tubig. So, ang consistency na hinahanap natin ay makikita nyo mamaya. Basta guys, paunti-unti lang muna. Ayan, at super lapot na ng ating mixture. This time, ay maglalagay na ako dito ng atsuete, pero wala ako atsuete actually. So, maglalagay na ako dito ng kaunting red color. At ng kaunting yellow color. Wala rin kasi kami dito nga orange color. O, diba? So, gawa-gawa na ng paraan ng konti. At kapag ganito na kalapot si ate, make sure na medyo runny na ng konti. Okay na to. So, ito guys, mas masarap talaga kapag medyo may tutong ng konti yung ating pita bread. So, ito, iluluto lang natin for less than 2 minutes. So, huwag natin babalik rin agad-agad para ma-maintain yung heat ng ating bottom ng ating pan. So, ito iluluto lang natin for few seconds. Again, babalik rin natin. At itatap lang natin pinakaibabaw. Ganyan ang pagluto niyan dito. Again, babalik-balik na rin na lang natin. Hanggang sa maluto yung pinakakabilang side. Yan, dito na. Naku, alam ko this time na marami na talaga magtatanong na, Mama Shirley, ano ba yung paggamit or ginagamitan ng pita bread? Naku guys, marami. Hindi lang ito po pwedeng pang tinapay, kundi ito ay pwede rin pang substitute sa kanin natin. At pwede rin itong gawing pang shawarma or shawarma wrap kung tawagin nila. Next, yung pagluto naman ito ay medyo tricky ng konti, especially sa mga hindi gumagamit ng non-stick pa na katulad ko. So, painitin mo muna natin yung ating kalan over medium-low heat at hayaan talaga itong uminit for at least 10 to 15 minutes. Tsaka tayo magsalang. Sa una, talagang didikit yan. Pero sa pangalawa, hanggang sa matubos yung ating butter ay okay na yan. Ayan, so 10 pirasong kalabasa pita bread ang nagawa natin. Tignan nyo kung gano'ng ka-flexible. Ang bango. May naamoy ko. Wow. Tignan nyo kung gano'n ka-flexible. And now is done our kalabasa homemade pita bread. Aba, syempre ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mami Shirley, anong flavor ang ginawa natin ngayong ating napakasarap na pita bread? Ang inyong sagot syempre sa comment box section.